Ayan, isang magabi maulan na hapon po sa ating lahat. At ayun po, welcome po sa ating gawain. So bago yan, ay magpapakilala po muna kami. So ako po si Kio Prince. Yo, my name is Ram. Ako po si Mark. At welcome sa TGIF. So bago tayo magsimula, ay mag-pray po muna tayo. Let us pray. Salamat po Lord sa araw na to Lord. Salamat po Lord sa opportunity na to Lord na muli po Lord ay may ma-share kami na bagong kaalaman Lord na maibabahagi namin sa iba Lord. At gabayan niyo po kami Lord kung ano man po ilabas sa aming mga labi Lord ay maging blessings at may matutunan po ang bawat manonood Lord. This is our prayer Lord, this name we pray. Amen. Ayan, sa mga oras na ito, may I invite everyone to feel the presence of our Lord. Tunay nga na gaya ng ating aawitin, napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil sa mga oras na to, maglaan tayo ng oras to really praise Him and to feel His presence in the midst of us. Hallelujah. Praise what have you done. Murdered for me on that washed away in your blood. Much to make sense of it all.
bawat isa. Kaya sa mga oras na to, kami nagagalak, Panginoon, dahil it's all because of you, Lord God. Kung bakit kami nandito ngayon, kung bakit kami malayang nakakapagpuri sa iyo. And it's all because of you, Lord. Hallelujah, Jesus. This is our worship. In the mighty name of Jesus, let's say amen. It's nice to see you again. Welcome sa ating segment na Spill the Tea, kung saan tayo magtatawanan, magtatanungan at magtatalakayan ng mga latest issues and teas ng mga kabataan. Yan. So, medyo interesting yung ating mapag-aaralan ngayon. Nakita naman sa title ng ating topic ay Christians Need to be Fighters. Yan. Tayo ba? Parang tayo ba yung mga Kristiyano na dapat lagi nakikipag-away pag sinabi nating fighters or nakikipaglaban? Yan. So mamaya, madadaanan natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng topic na to. So by the way, ito nga pala ay sinulat ni Joel A. Moroni. Yan. Matatagpuan nyo yan sa fever.net. Yan. So maraming magagandang topic for youth dyan sa website na yan. So yan, bilang isang follower ni Jesus, alam naman natin na we're facing an opponent that wants to destroy our faith. Yan. So, bago tayo mag-start, Angel tsaka Prince, alam nyo ba, sa Switzerland. Yan. Ano ba yan? Gusto nyo pumunta sa Switzerland? Parang si Kuya Ako, Kim isa pa to pa sa yan. ano ko eh. Naman. Isa to sa dream destination ko, Switzerland. Switzerland. Si ano? Sa Switzerland daw, kay Chloe. Captain Ree. Captain Chloe, Ree. diba? Maganda yung Switzerland eh. Pero alam nyo ba, sa Switzerland, ay maaari kayong makapasok sa army sa 3 requirement lang. Basic, So, di ba? Basic Ano ba yan, kasi dito Kuya sa Rob? Pinas, madami pa tayong may kailangan, may nag-aral ka sa mismong Army school. mga academy, ganyan, Ay, or mga academy. ganyan. Pero sa Switzerland, meron lang 3 requirements. Unang-una, syempre, citizen ka ng Switzerland. Okay. Yan. Although yun yung part na mahirap, pero kung citizen ka na, hindi na siya mahirap. Hindi na problema. Pangalawa, be a male. Dapat lalaki ka. Lalaki lang. Okay, sorry for the ladies na gustong pumasok sa military sa Switzerland, pero kailangan lalaki ang papasok sa army. And last one ay be of fighting age. Okay, so meron silang age or proper age na pwede nang pumasok. Although hindi siya nakalagay dito. Sabihin na lang siguro natin yung legal age. Ano ba yung legal age sa atin? 18. 18. O yan, sabihin natin, sa Switzerland, pag 18 ka na, pwede ka nang pumasok sa army. Pwede na. Yun lang ang requirements. 18 years old ka na, isa kang lalaki, and isa kang citizen ng Switzerland. So, imagine natin, tayo yung taga-Switzerland tayo, and nag-fit tayo dun sa 3 na yon. And, ayun, tayo ay eligible na pumasok sa army. Hindi na natin kailangan mag-schooling or kung ano pa mang training yung kailangan nating kunin before tayo makapasok. Kasi sa Switzerland daw, sa Swiss, yung lahat daw ng lalaki doon ay parang in the right age ay lahat sila trained sa army. Okay? So, it's either ikaw ay papasok sa army or papasok ka sa normal na trabaho. Yun lang yung choice ng lalaki sa Switzerland. Then, few weeks every year, yan, every year to siguro mga 1 to 2 weeks, meron silang training para sa lahat ng lalaki. So, every year siya, hindi siya 1 year lang sa buhay or 2 years, kagaya sa South Korea, di ba? 2 years 2 na years. service military. Tapos ngayon, sa Pilipinas, medyo may mga nagpapalakad ng ROTC. Ako, na-experience ko yung ROTC. Pero ngayon, 1 year na lang. Sa kanila, every year to. And few weeks lang. So, hindi siya matagal. And, ayun, hindi lang, kasi sa training, ma-witness ay ma-experience doon yung ngayon nga. Yung mga iba't ibang klase ng barel, ng granada,
or ng training for combats, syempre mga equipments, di ba? Minsan may mga lalaki talagang parang nafa-fascinate sila sa sa mga, kunyari yung kutsilyo na maangas, di ba? Na-experience nyo ba laruin yung balisong. 29? Yan, yung balisong, di ba? Balisong. Gaganon-ganon, parang yabang mo pag kaya mong igalaw-galaw. Yun, hindi lang siya basta ganon na makakita ka ng mga magagandang knife. Yung mga lalaki rin sa Switzerland ay after training, binibigyan sila ng barel and ng bala na siguro mga 1 galon na punong-puno ng bala. Okay? So, na itatago yon sa kanilang mga bahay. So, isipin nyo, if may ibang bansa na nagbabalak na mag-invade sa Switzerland, ano sa tingin nyo yung possible na kaharapin na mag-i-invade sa Switzerland? Siyempre, medyo, kung isipin mo, lugi yung mga mag-i-invade. Why? Kasi, yung mga lahat ng tao, siguro lahat ng bahay sa Switzerland na may lalaki, prepared sila or may equipment sila. Hindi lang sila basta may equipment, trained sila to use yung mga equipments na meron sila. So, lagi silang ready to defend their country. Diba? So, hindi lang basta-basta ready sila sa equipment, ready rin sila physically. Yan. Pero kung isipin mo, parang double rin to, no? Parang double-edged sword din sa bansa. Pero siguro dahil na lang din sa discipline ng mga tao. Kasi kung isipin mo, kung lahat ng bahay sa Switzerland may mga barel, parang hindi kaya mas mataas yung crime rate nun. Diba? Pero hindi, wala namang nakalagay dito na mas mataas yung crime rate ng Switzerland. So, ibig sabihin, disiplinado yung mga tao. So, bakit ko to nabanggit? Yan, may connection ba to sa pagiging isang Kristiyano? Pero, ayun, bago tayo pumasok dun sa topic na yun, ay gusto kong tanungin yung dalawa kong kasama dito. Kayo ba? Siguro, alalahanin nyo, simula pagbata nyo, parang nagkaroon ba kayo ng interest na pumasok sa army? Hindi yung BTS, BTS. Hindi yung fan Nakuyari ng tayo BTS, dyan. Hindi naman ganun. Yung army, or sa pagiging Mga soldier, gwapo yan eh. or government, public servants, yan, police, yan. So, naisipan nyo bang, parang pumasok ba sa isip nyo, paglaki ko, gusto ko maging police, paglaki ko, gusto ko maging sundalo? Hindi ko naman pinangarap yun, yung parang mag-police or ano. Pero, minsan din, pumasok din yun sa isip ko na parang masaya mag-army. Pero, Masaya. pero, pag nandun na parang nakakatakot din kasi. Pero, lalo sa movies, na-enjoy ko manood ng mga mga actions. war na movies, World War II, mga ganong bagay. World War. Wag yung, iba yun yung World War Z, kasi mga, yung zombie yata. So, yun. Isa sa favorite kong napanood, yung Hacksaw Ridge, ba yun? Si Andrew Garfield. Pero, ako kasi, kung nasa army rin ako, same din ako ng kay doon sa Hacksaw Ridge, yung sa character ni Andrew Garfield. Ano lang siya, medic. Kasi very mataas yung kanyang paninindigan na maging medic lang siya, hindi siya hawak ng barel. Kumbaga, gusto niya mag-army pero gusto niya lang medic para matulungan niya yung mga kasama niya. And dun sa movie na yun, marami siyang na-save na na kasamahan niya. Ayan. Kasi parang mga Japanese yung kalaban nila nun. Hindi ko alam kung anong World War yun. Hindi ko alam kung 2 ba yata. 2 yata. So, anyways, ayun, ang dami nung kalaban nila. Kaya medyo dun sa part na yun natalo sila. Pero ang dami niyang na-save. So, kung ako papasok ng army, parang halimbawa lang, pero ayoko naman kasi. Yun din, parang gusto ko mag-medic ako. Medic ka, pre-medic. Yan. Pero yun, nung bata ako, marami rin akong laro ang pellet gun eh. Doon sa namin, meron kasi kaming drawer. Diba, may drawer, tas yung parang pintuan na malaking ganun. Doon nakatago lahat ng barrel ko, may AK. Wow. May AK-47. Parang may inventory. May AK-47, may bareta. Parang si John Wick ah. May ganun ako, ang dami ko. Kaya nakakamiss din maglaro ng mga ganung bagay. Pero hindi naman po ako nang babarel ng kung sino lang.
Anyways, yun lang. Okay, okay. Si Prince ba? Ako? Ako hindi. Hindi ko talaga pinangarap. Pero ano, Hirap din, no? in a way, parang ano lang, ganun din kay Angel. Medyo trip ko rin yung mga about sa army na movie. Mga Oo, war. kasi history din Oh, kasi. history rin Yun din, kasi. isa rin. Maganda rin balikan. Matututunan mo. Pero di ako fan ng kasi siguro yung parang yung impression ng mga Pinoy sa army, mahirap pumasok or sigari sa police na lang. Pero mas madali. Mahirap pumasok diyan, kailangan ganito, kailangan ganyan. Physically fit. Ako, parang physically fit, di ba? Baka mamaya, sikuin lang ako. Ako hindi naman talaga ako tag dito, yung parang strong guy. Kasi parang nung bata ako, aminado ako, talaga You're a sweet ako. guy. Oh, sweet guy. Wow. Switzerland Sweet pa rin guy. naman Pero yun nga, yung bata ko parang alam ko sa sarili ko na parang hindi ako pang suntukan na mga pangaragas na mga bata, mga ganun. Pero ayun, ganun sa akin. Di ko siya pinangarap pero sa mga siguro Pero saludo ka. norm yun sa kalalakihan 'di ba? Parang na maging interesado sa army or kaya sa paggamit ng baril ganun. Okay, yan. So ako, actually, ang isa sa first dream career or profession ko talaga is sundalo. Yan. Siguro dahil na din sa akin nga, laking influence talaga ng mga pinapanood natin Naalala ko noon, alam nyo ba yung teleserye nung Tayong Dalawa? Si Gerald Anderson, tsaka si Jake Cuenca. Alam niyo? Hindi ko alam Hindi yun. ko Pareha na- silang hindi ko na noon, maalala. sundalo na magkapatid. Nandun ba si Coco Martin? Oo, si Coco Martin. Ayun, Yan, yun, di ba? Pinagbitangan. Yan Hindi pa yun. siya si Cardo. Hindi pa siya si Cardo. Hindi pa siya si Cardo noon. Ayun yung dun yun yung isa sa reason bakit nasabi ko na gusto kong magsundalo nung bata ako. Yun talaga yung pinakagusto ko. And basta yun nga, may time pa noon naglalaro kami ng kuya ko. Ginagaya namin yun, si Jake Cuenca at si Gerald Anderson. May pa kami, yung may tapik-tapik post, nakaganon pa kami. Tapos papasok isa. Basta may laro kaming ganon. So, ayun, ako talaga, since bata, yun nga, sabi ko nga, yun yung una kong trabaho na gusto kong pasukin. Ayun, siguro dahil na lang din sa ewan ko kung totoo yun, sa bloodline. Yung talaga namin, parang nasa dugo, yung related sa military. Yung trabaho kasi yung lolo ko, naging pulis siya. Yung papa ko, yun, muntik na rin magpulis. Yung tito ko, yun, sa ngayon, active servant ngayon sa PCG. Tapos, yun, mga pinsan ko. Basta nasa rin siya. Ngayon, criminology inaaral ko, possible din na mapasok sa anumang service agencies, di ba, na ganun. So, yan, ako, since bata, talaga ako, interested ako sa army or anything about military. Ayun din yung lumabas sa ko, pre. Ano yun? Not ba? Sa high school? Oo, yun. Ayun, military. Tsaka spiritual. Oo din Di, pre, Pastor din pwede ka namang maging military na ka sa spirituality, di ba? Pwede. Pastor, di ba? Ayun, so, anyways, hindi man tayo ngayon part ng army, bilang isang Kristiyano, ay part pa rin tayo ng army. Yan, di ba? Army ng ating Panginoon, di ba? Tayo yung soldier ni Lord, di ba? So, doktor ka man, mag-architect ka man, or ano pa man yung natapos mo, di ba? Basta isang Kristiyano, tagasunod ng Diyos. Isa kang sundalo. Hindi ka sundalo ng bayan, sundalo ka ng Diyos, di ba? Ay, mas maganda namang pakinggan yun or mas magandang title, di ba? So, it doesn't matter. Yan. Kung lalaki ka o babae. Pero ngayon, normalize na rin na yung mga babae ay pumapasok sa military, di ba? And sa any related na work about military. And, yun nga, if ikaw ay isang member ng kingdom ng ating Panginoon, then part ka rin nung tinatawag na spiritual fighting force. God's spiritual fighting force. Yan. So, you are called to be ready and able to serve your king at a moment's notice. So, same sa Switzerland. So, yung mga lalaki sa Switzerland,
in times na kinailangan yung kanilang service to protect their country, ready sila and prepared sila physically, di ba? And sa equipment. So, dapat tayo rin bilang isang anak ng Diyos, same sa mga Switzerland soldier, ay prepared tayo once na tinawag tayo ng Diyos to fight a battle or spiritual battle, di ba? So, ayun nga, but this fight doesn't require you to fire a gun. Okay? So, wala tayong problema sa barel. Okay? Kung takot ka man humawak ng barel or sa putok ng barel, walang problema kasi hindi naman yun yung kailangan natin sa battle na to. Dahil yung enemy na kinakaharap natin is, alam mo yun, whole different sort of warfare. Yan. So, may idea ba kayo kung anong warfare yun? Yung tinutukoy ko? Madami yan. Yan, dami. O, si Kuya Prince, narinig ko, spiritual warfare, which is, eto nga yun, yung pag-uusapan natin. So, una, sino nga ba yung kalaban natin sa battle na to? So, the enemy that God would have us fight is Satan. Okay? So, Jesus defeated tuloy. Defeated Satan, di ba, on the cross. But Satan's influence can still be felt. Okay? Satan has lost the fight against God, but he won't go down quietly, di ba? Sabi nga nila yung kasabihan na yung mga masasamang damo, mga matatagal yan na hindi basta-basta yan sumusuko. Hindi sila basta-basta Namamatay na nawawala, di ba? Kahit natalo na siya, ano pa rin, gagawa pa rin siya ng way para maka-atake, di ba? Ayan, mga ganyan. Kasi nga kontrabida di ba? So, Satan is at work in this world to tear you away from God. Okay? So, alam ko, yan, na-experience to ng bawat isa dito or lahat tayo mga Kristiyano na alam mo yun, ayun, yung spiritual battle, di ba? Parang kung iisipin mo noong dati na hindi ako committed kay Lord, parang hindi ko naman na-feel na yung mga stress, di ba? Or hindi ko na-feel na parang burnout ako. Pero ba't nung naging committed daw kay Lord, ba't bigla ko naramdaman yung mga bagay na yun? So, ito nga yun. Dahil nagdo-double time si Satan na ma-destroy, di ba? Or inaalis niya yung connection natin kay God. So, yun. Ayun yung isa sa ginagawa ng enemy or yung battle na kinakaharap natin ngayon. Second is, he wants you to doubt God's salvation. Yan. So, madalas to, lalo sa ating mga Kristiyano na nandun sa downside, then kino-question na natin kung parang nahihiya na tayo kay Lord bumalik, di ba? Dahil sa sabi natin, Lord, dami ko ng kasalanang nagawa, paulit-ulit na lang, hingi akong sorry. Tapos, mamaya, gagawin ko na naman. Parang di ko yata deserve yung love mo, Lord. Dito na lang muna ako. Di ba parang tayo yung nag-isolate Parang kung ako si Lord, ano ba to? Pinapatawad ko na nga. Tapos siya pa yung nagtatampo di ba? Parang siya pa yung naglalayo ng sarili niya. Pinapatawad ko naman siya, di ba? So, yun yung gusto ng enemy, di ba? Na magkaroon tayo ng doubt dun sa kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. So, yan yung pangalawa sa battle na kinakaharap natin or maaaring kakaharapin natin. Pangatlo is he wants you to trust in yourself rather than God. So, medyo masama to pag ito yung dumating tayo sa point na to kasi ayun nga, sinasabi na lumalaki yung ulo natin. Minsan, mahirap. Madalas to, ako, para sa akin, madalas to, kunyari sige, ako bilang isang musician na lang. Yan, example natin, pagiging musician. 'Di ba? May part talaga sa atin na kahit gusto talaga nating mag-worship kay Lord with all our heart, talagang may point na papakita ko yung pinag-practicean ko, 'di ba? Parang nagawa ko, perfect, 'di ba? Parang nagkakaroon tayo ng ng mas nakafocus tayo sa sarili natin, 'di ba? And may time din na hindi lang siguro sa music, sa school, 'di ba? Kaya ko na yan, ganyan, or sa anything, anumang bagay, 'di ba? Basta once na dumating tayo sa point na mas nagtitiwala na tayo sa sarili natin kaysa kay Lord,
natatalo tayo ng enemy sa part na yan. Kasi ayaw yon ng ating Panginoon. Gusto niya na magtiwala tayo sa Kanya. Di ba? And siya rin naman yung best example na dapat nating paggayahan at pagkatiwalaan. And ito, pang-apat, ay He wants you to reject God as King and abandon His kingdom. Okay? So gusto niya na, ayun nga, na mapalayo ka sa ating Panginoon. Nang sa gayon, maiwan mo rin yung family na meron ka. Na, ayun, spiritual family o yung kaharian ng ating Panginoon. Ayun nga, yung mga gusto niya mag-backslide ka. Ito yung nakakalungkot na ma-experience or maka-witness ng mga dati nating kasamahan na nag-backslide or nawala na sa ministeryo ng ating Panginoon na yung dating mga kasakasama natin sa kasiyahan, di ba? Sa tugtugan or ano pa man yan, ngayon ay wala na sila sa piling ng ating, wala na sila sa piling ng ating Panginoon kasi nag-backslide na sila. Medyo Hindi, wala na sila sa sa ministry, 'di ba? Nawala sila dahil yun sa ministry. Pwedeng ayun nga nag-backslide sila or pwedeng mas pinili nila yung ibang bagay, 'di ba? Which is nakakalungkot. So, hindi siya magandang balita syempre para sa atin and mas nakakalungkot siya sa ating Panginoon. So, si Satan does not want you to be saved. Yan lagi nating tatandaan. Ayaw niya na maligtas ka. So, or to be in a relationship with God. Kasi, ayun nga parang kung isipin mo, ako nung may preaching nun nalimutan ko lang yung title ng preaching. Pero, alam nyo ba na every time daw na gumagawa tayo ng kasalanan, ay, ayun, grabe yung joy na napifeel ni Satan. Tapos bigla ako may kasi ako nun may struggle ako na pinagdadaanan na nahirapan akong alisin. Yan, sa akin. Nakasalanan. Tapos bigla akong na-realize nung narinig ko yung preaching na yun. Sabi ko, nga ayoko rin yung parang yung parang minamaliit ako nung tao. Kunyari sabi natin, compare natin sa tao, yung minamaliit niya ako na gano'n, tapos tatawanan niya ako. Na-imagine ko gano'n si Satan nung pag ginagawa ko yung kasalanan na yun. Parang, na naman, ginawa na naman, nanghingi lang ng sorry kanina, Parang gano'n, di ba? So, parang nagkaroon ako ng motivation na, teka, parang pinagtatawanan ako ni Satan, na bumalik na naman, kakahingi ko lang ng sorry kay Lord, ginawa ko na naman yung bagay na yun. So, namomotivate ako na maiwasan yung bagay na yun. Yan yung kasalanan na yun. Pero, yun nga, hindi ko naman din sinasabi na hindi tayo nagkakamali. So, lahat naman tayo napofall talaga sa sin. Pero, ang mahalaga is yung nagko-confess tayo, di ba, sa ating Panginoon and parang tinatry natin yung best natin na hindi na tayo magkaroon ng kasalanan ulit. So, kayo, yan, gusto ko lang kayong mahingan ng experience doon sa apat na nabanggit ko, di ba? May mga battles doon or mga way na ginagawa ni Satan. Ano doon yung mga, siguro, feeling ko naman na-experience nyo lahat, pero ano doon yung talagang mas nahirapan kayo sa battle na yon? Parang i-deal, yan, nahirapan kayo. So, ano dun sa apat na yon? Si Prince muna. Kahit isa lang dun. Ako siguro, He wants you to doubt God's salvation. Okay. Parang itong part na to medyo malalim siya kasi 'di ba, lalo na kung kunyari nakakilala ka na kay Lord tapos sabihin nating matagal ka ng Kristiyano. Tapos ida-doubt mo yung salvation mo, 'di ba? Parang sobrang hirap siguro nun na isipin kasi parang kunyari example na lang sa musician. Part ka ng worship team, 'di ba? Tapos matagal ka nang tumutugtog sa church nyo. Tapos ayun, kunyari sabihin natin nagkaroon ng problema and nagkaroon ka ng doubt dun sa salvation mo. Parang sobrang may isip mo parang sobrang sayang yung time na ginugol mo as a part of worship, 'di ba? Tapos parang sa isang iglap or sa isang problema,
o sabihin nating maraming problema, na nagkaroon ka ng doubt. Di ko naman sinasabi na tawag dito, i-disregard mo yung problema na yun. Pero kung ititignan mo yung yung experience mo dun sa piling ni Lord. Habang nagwo-worship, 'di ba? Parang kung i-compare mo lang kung ano yung meron kang pinagdadaanan ngayon sa joy or sa joy na binigay sa iyo nung pag-worship mo kay Lord. Parang mapapa-question ka na parang, parang baka nga itong feeling na to na hindi maganda. Gawa lang talaga to ng kaaway. Or baka napipil ko lang talaga. Diba? Baka nandyan naman talaga si Lord para sa akin. So siguro yun sa akin, ito yung doubt, God's salvation. Salvation. Parang no? Okay. Ay, may litanya ka pa. Wala, pre. Nag-agree lang ako. Okay. So parang no? Nawawala ba yung parang salvation? Di ba? Isa sa mga tanong na madalas natin kung nawawala ba. So, para sa akin, yung una, He is at work in this world to tear you away from God. Alam natin, namumuhay pa tayo sa flesh, di ba? And yung flesh, alam natin, weak sa mga maraming aspeto and specifically temptations, di ba? So, sa bagay, lalo na kapag may pinapasok sa'yo yung kaaway, mag-share tayo. Ano yung mga bagay na parang dinidil nyo ngayon, parang ganun. Ako, for example, ang lagi kong past weeks, parang ang bagal-bagal ng timeline ng buhay ko, parang ganun. So, nababagalan ako. So, yung mga classmate ko, Pre, nag-share ka na nakaraan dyan eh. Then, lagi ko nakikita yung post na yon, yung about sa post na yon. Yung part na yon, yung parang ang bagal-bagal ng timeline ng buhay mo. Tapos minsan tingin mo sa sarili mo parang parang nasa maling path ka ng buhay mo. Kung minsan ba't sila kaya nila ako? Parang nandito pa rin, parang nag-uumpisa palagi, parang ganun. Pero yun yung isa sa mga example na parang ibinibigay sa akin ng kaaway. For me na parang, alam mo yun, ma-down, huwag magtiwala sa Lord. Kaya na-appreciate ko yung kung bakit delay yung sa school ko, na-appreciate ko yun. Kasi 'di ba, doon sa waiting season, hindi mo naman kasi pwedeng madaliin. Sa waiting season, kailangan appreciate natin kasi doon yung time na mas marami kang makikilala, ganun. Mas marami kang matututunan, may mga experiences ka na forever mong mache-cherish, mga ganun. So ako, like for example, 'di ba, pag sa fruits nga lang, 'di ba? Ito for example, maganda. Like yung mangga, kailan siya mas hitik yung bunga, 'di ba? Lahat yung mga fruits hindi naman sa iisang buwan lang hitik sila lahat, 'di ba? May mga times na si mangga si mangga wala, si rambutan nandito. Mas maraming bunga si rambutan. Hindi ko kasi alam kung anong season yung mas hitik or Pero again, makikita mo sa kanila pag nandun naman sila sa time nila, talagang umaangat. Bunga talaga. Bunga. Diba? So kung tayo, mga prutas. Ako na si rambutan, pre. Ikaw na si rambutan. Ako na si mangga kasi yung... Sino ka? Ikaw, ano ka? Aratelisa, pre. Ano yun? Hindi, joke. Di ko alam eh. Saging ka na lang, pre. Okay, pwede, Saging, pwede. yan. Diba? Para may puso. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo dumarating dun sa season natin. Kailangan lang talaga natin mag-intay, di ba? So, yun, appreciate ko rin. Dun nga sa post ko rin, na-appreciate ko kasi maraming sumusuport sa akin, parang gano'n. Yun,
Hindi ako pala post ng ganun kasi alam ko, 'di ba, parang nag-aano ako ng attention ng iba, parang ganun. Pero lagi kong lagi ko kasi nakikita 'yun, tas yun gusto ko lang din ma-appreciate lang din yung post, parang ganun. Nakaka-relate kasi talaga. So ayun, waiting season, dapat appreciate natin. Parang feeling ko, pre, nung binasa mo yung post na yun, biglang may tumulong luha sa'yo, pre. Ganun ba Yeah, yan? hindi naman, Ah, pero Parang hindi mo alam. Di ba nagbabasa Parang ka alam mo yun, lang? pre. Tapos bigla mong nakakita. Parang may luha mo. lagi Diba? mong iniisip kailan yung time mo, parang ganun. Kailan naman kaya? Kailan naman yung ako na lang lagi nagko-congrats. Kailan kaya ako mga ganun, no? Ako Kailan na kaya lang lagi Kaya mo, pre, ilang congrats ba gusto mo? Ako na lang lagi nagko-congrats. Ihahanda sa ko yung kanila. congrats ko. Ilang Pero, congrats ba kailangan again, mo? tiwala lang sa Lord. Yun lang Tama talaga yan, yung pre. pinangawakan ko. Yes. So, thank you, Angel. Di ba? Yeah. Mahirap eh. Mahirap yung attack ng Madami. enemy. Actually, madami. Oo. Hindi lang yun. Mahirap. So, pero ayun nga, dahil tayo ay isang army ng ating Panginoon, or soldier ng ating Panginoon, is kailangan natin na lumaban, di ba? Kailangan natin maging prepared sa anumang laban. Ako naman, siguro yung isa sa nagiging dealings ko talaga ay yung He wants you to trust in yourself rather than God. Yan. So, may mga moment talaga na, kunyari, may mga achievements or may mga ginawang bagay na parang maganda. Di ba? Mas naiisip ko talaga na yun, parang because of my hard work, ganyan. So, may time nga pag may gagawin din ako, parang nalilimutan kong mag-pray kay Lord or mag-ask kay Lord ng guidance, di ba? Parang kasi complacent ako na kaya ko na yan, ganyan. So, maraming time na nagkaroon ako nun na, ayun, parang nasa last, parang bigla ko na, nga pala Lord, thank you Lord sa ganun. Parang ganun ba, nadating, na imbis na siya yung dapat na mas una kong sinisik, di ba? Nandun na siya sa part na huli. Kung parang naaalala ko na lang na, nga pala Lord, ganyan. So, which is hindi maganda. So, para sa akin, yun yung dealings na kinakaharap ko pagdating sa mga attack ng enemy. So, ayan. So, lahat tayo, ayan, pati mga manonood sa online, ay alam ko, meron kayong mga attacks na ginagawa ni Satan, di ba? Siguro wala dito sa mga nabanggit ko, di ba? Pero lagi niyong tatandaan, kayo ay sundalo ng Diyos. Okay? Part kayo ng army of God. So, kailangan natin gawin is maging prepared, kagaya ng mga Swiss Army, di ba? Meron silang training every year. So, tayo, wag naman every year yung gawin nating preparation spiritually, di ba? Every year, 1 week lang tayo magbabasa ng Bible or once lang tayo a-attend ng church once a year. So, hindi naman ganun. Siguro maging reminder to na hindi tayo mag-grow spiritually kung hindi tayo kumakain spiritually. Hindi tayo ayun nga, wala tayong workout spiritually. Hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nakikisama sa kapwa natin Kristiyano, higit sa lahat, hindi natin sinishare yung salita ng ating Panginoon. Is may stuck talaga tayo doon sa ibaba, di ba? Mas makakabisado tayo ng enemy kung paano niya tayo atakihin kung hindi tayo mag-grow. Okay? Lagi nating tatandaan yan. So, yung enemy, may mga strategy siya na ginagawa. So, dapat tayo ang strategy natin is lumago or mas mag-grow para hindi tayo makabisado ng enemy and tayo yung nagka-counter attack, hindi yung enemy, di ba? So, yan. Get ready to win. Yan. Tayo mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, you are called to fight. You are to protect yourself, okay, and others from the enemy's attacks. Ephesians 6, yan, tells us to put on the full armor of God, to know our Bibles, to understand the promises of God, to put our faith in the power of God to save, and we are to be on constant guard. So, wag tayo maging kampante dahil parte na tayo ng army ng ating Panginoon. Like the men of Switzerland,
we are to be always prepared for an attack. So we don't know when Satan will attack. We don't know where he will come from or what weapons that he will use. So we are to be ready for him. Okay? So napakagandang reminder. Lagi tayo maging handa, on guard. Lagi nating i-prepare yung ating spiritual aspect, di ba? Ating spirituality. So if we are Christians, then you are a soldier in God's army. So be ready to fight. Not with your fist, okay? Hindi sa suntukan ha. Baka mamaya, sabi ni Ram, maging ready na sa may sinuntok ka bigla dyan sa daan, di ba? So hindi siya ganun. So, or hindi rin sa swords or sa guns. But instead, be ready with the certainty of God's salvation. Stand firm, okay? Knowing that He loves you and has the power to save you. And when Satan comes knocking, may pagkatok pa talaga eh. You will be ready for him. That's what it means to be a soldier in God's army. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Na-bless ka ba, soldier? Yes. Yes, sir. Sir, yes, Yes, sir. sir. Kulang that may sir Ay, balik. ba? Ganito Sir, ba? yes, sir ba? Sir, yes, sir ba? O yes, sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, yan. Lagi mong tatandaan, isa ang sundalo ng ating Panginoon. Yes. So, ikaw ay tinawag upang labanan at lumaban. Okay? Hindi sa kapwa mo sundalo, kundi kay Satan. Okay? So, always be prepared. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And God bless you all. Okay, yan. At nawa ang bawat isa ay napaalalahanan na tayo ay alagad ng Diyos. At dapat ready tayo sa ating kaharapin, no? Mga problems, especially. And yung mga bagay, katulad ng mga nabanggit kanina, yung mga bagay na pwede natin pagdaanan. Yung mga pangit na bagay na inilalagay ng kaaway sa atin, papaano natin siya kumbaga paano tayo magre-react. So, well, we all know, no? Pag nasa atin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. So, para i-cut na yung ating program, tayo po ay mananalangin. So, let's pray. Heavenly Father, we ask for your strength, Panginoon, sa mga anak mo. And sa bagay na amin na pag-usapan, Lord, meron kaming kinaharap na warfare, especially spiritual, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mga nanonood, sa mga kasama ko dito, Panginoon, if ever may ini-instill sa amin ang kaaway, at maging dahilan ito para lumayo kami sa inyo, Panginoon, iniaadya po namin ito, Panginoon. At inilalapit namin ito sa inyo, Panginoon, upang ikaw na po ang siyang patuloy na gumawa ng paraan, Panginoon. And alam namin, Lord, if we entrust everything unto you, Panginoon, ay magiging maganda yung resulta, Panginoon, at matatalo namin, Panginoon, yung kaaway. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy kang mabuti sa bawat isa, Panginoon. May pagkukulang man kami, Panginoon, still, pinaparanas mo sa amin yung inyong pag-ibig, Panginoon. Yung assurance na ikaw, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa ay lumago, Panginoon, sa inyo at yung mga bagay na aming kinaharap, Panginoon, ay nawa, Lord, pagkatiwala namin sa inyo at
harapin namin ito, Panginoon, na kasama ka higit sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pinupuri at sinasamba ka namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alright. Ayan, praise the Lord. At bago po tayo talagang magpaalam, yan, tayo ay mag-shoutout. Shoutout! So, shoutout kay Kuya Carlo Ignacio. Shoutout sa Kuya Carlo. Ayan. Kay Alice Corre. Shoutout si Jamie. And kay Pastor Francis Colindrino. Shoutout po, Ayan, Pastor. Kanina may shiner si Pastor. Si Tita Beth Opina. Shoutout Ayan. po. Si Pastora Lourdes Shoutout Abrigo. po, Pastora. And kay Alaine Corre. Shoutout si Alaine. And si Charmaine Joyce Bichayda. Shout out. Kay mama ko, kay Daisy shoutout Kamutan. Sa aking pinsan na si Rosan shoutout, Samson. Shoutout. Kay Tita Edna and Shoutout kay po, shoutout. Kiana Shoutout. Bernardo. And syempre, Syempre. doon sa ating Syempre. mga star senders natin. Unang-una na si Pastora Milaine Bichayda. Shoutout. And remind lang na pwede na tayong mag-send ngayon ng stars Yeah. sa MMIM North EDSA Yun, no? FB page. Yay! So, meron tayong search.logo. Nakita nyo ba? Hindi, Ayan. pre, Kayo hindi ba, nakita. nahanap nyo ba yung kung nasaan napadpad syempre. na naman yung logo natin? Sino kaya yan? Meron tayong nanalo. Meron tayong 3 Ilan Sino ba? Ilan ba? nanalo? winners. Ilan ba? Ayan. Sino Una na nanalo? dyan, si Alaine Corre. Hey, congrats! Congratulations kay Roseanne Samson. Hey, congrats! Tsaka kay Alice Corre. Hey! Ayan, maraming salamat sa inyong Corey Sisters for the pagsali. win. And syempre, reminder, thank you ulit no, sa lahat ng mga sumali at syempre sa mga nanalo. Congrats. Yung iba pong nag-join, bilisan pa natin yung pag-screenshot at pag-send sa MMIM North EDSA page. Kasi nabalitaan ko marami daw Oh. ang sumali. And Talaga? syempre, 3 lang ang Unahan kailangan lang yan. manalo. So, Tama. para next week po, kayo naman yung Yes, yes, garantisado Yun o, garantisado. na mananalo. Basta mauna, no? Ayan. Oo. So, kasi first 3 senders lang yun nga ang kino-consider natin for weekly winners. Again, maraming salamat po and God bless. God From bless. the bottom Bye, guys. of our heart, yan, Wow. kayo po ay From the bottom. from the bottom of our hearts, Ano yung tayo kanta po ng ay ABS-CBN? lumago sa ating Panginoon. Eh, syempre, Kalimutan mag-iingat ko na. po tayo dahil maulan po Thank you. no, Mabait sa labas. ninyo. So, maraming salamat Kaya sa inyo ngayon, pong Pasko. pagsubaybay. Muli, see you next week sa ating TTIL. Paalam na! Bye. Sa Whenever I see girls and boys.